So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pang-apat na battle review natin sa tournament na to, FRBL 1 up 4. So yung first 3 battles ng bracket A, I don't know if bracket A ba yun, kasi yun nga, gaya nga ng sabi ko, nag-search ako ng bracketing ng 1 up 4 pero wala akong nakita. Pero ito, fourth review na tayo sa tournament. Tapos na natin yung Luna, Saipa, Blizzard, Jans, Razik A, Prince. At ang ganda ng mga battle na napanood ko, no? Tapos ito, Araw versus Killua. To be honest, ang dami nagre-request nito nung mga nakaraang, nung last year pa. Nung 2023, ang dami nagre-request sa akin ng, boss, reviewin mo naman yung battle ni Killua. So, nagtanong ako kung anong rap battle yon, sino si Killua, at nakita ko na yung mga reply nila, sabi nila sa FRBL 1 up 4. So ayun yung nagbigay sa akin ng tawag dito, ng eagerness na reviewin yung 1 up 4, kasi actually dapat mga second quarter ko pa to kasi sobrang dami ng request pero daming nagre-request tol, ang daming iba't ibang viewers, iba't ibang subscribers na reviewin mo naman si Killua. So tignan natin kung anong klaseng battle MC si Killua, kasi siya yung finalist ngayon diba? Tignan natin anong battle, anong meron. Let's see, nakaka-excite yung battle na to. So let's see, Araw versus Killua. Huwag natin patagalin to dahil na-excite ako dahil sa inyo. So let's go, pisan na natin to. Let's go! Wanabe na rin pala namin to. Gago, di ka galing sa tamod naming malupit. Sa murang edad, mukha ka ng matanda. Baka tamod ka ni Mastapit. Nagmula sa mukha, boses at katawan, hindi accurate si Killua. Let's go! Hindi compatible. Parang nag-baby bra si Luxuria. Gago. Dati nagpapaturo pa sa akin to. Bitch ka, gago! Parang Nicole Aniston. Di mo na ba naaalala yung mga oras na Bitch ka, gago, parang Nicole Aniston. So sa mga nakakilala nun, malupit kayo. So bakit ko kilala? Syempre malupit ako So yun, sobrang wak pa ng paturo pa sa akin to. Bitch ka, gago! Parang Nicole Aniston. Di mo na ba naaalala yung mga oras na sobrang wak pa ng putak mo? Yun yung mga panahong gusto mo sipilyohin burak ko. Angas mo, no? Body bag kalas battle. Bumatal ka pa dito? Body bag ka pa rin! Sa katana, kawawa, defeated si Killua. Parang nakipagpenpen di sa harapin kay Ken Shinimura. Magulang mo pumanaw. Di tanggap itsura mong abnormal ka. Malamang sa aso ka pinasuso, sanggol ka pa lang. Para magpahinga ng maaga, parents mo, ikaw lang pala requirements par. Shoutout kay Zaki na nasa likod. So didiretsuhin ko na, no? Si Araw may pagka Zaki yung style niya kung paano siya mag-deliver, no? Hindi yung slant rhyme, hindi yung slant rhyme na skills or arsenals ni Zaki, pero kung paano mag-deliver si Araw, nakikita ko sa kanya or napapakinggan ko sa kanya si Zaki. Magpahinga ng maaga, parents mo, ikaw lang pala requirements par. Tawag sa iyo retirement plan. Gusto pa naman sana ng mami mo na sa, diba? Pati yung pati yung gestures, yung galaw, Zaki na Zaki yun sama kayo pahinga ng maaga, parents mo, ikaw lang pala requirements par. Tawag sa iyo retirement plan. Gusto pa naman sana ng mami mo na sama-sama kayo mag-Christmas. Mahal ka niya pagkat anak ka niyang mahal ka niya pagkat anak ka ng manyak ni Rahipat. Pasalamat ka pa rin sa nanay mo na puta, Killua. Pati sa tatay mo na ayaw sa masikip, kala mo may claustrophobia. Oo, totoo. Di ka pa nasasapak ng malakas. Yaan mo mamaya. Babanakan pa kita sa labas. Tang ina Zaki no? Hahatakin ko pababa.
tong rapper. Habang nakatarak ang nickel na parang nagbubukas ng zipper. Mapapanood nyo na si Araw kung paano tumodo. Lahat ng tira ko pasok. Floater ni Kuroko. Tayo mo lang ba? Lahat ng tira ko pasok. Floater ni Kuroko. So, anime yun na Kuroko no Basket. No, si Kuroko yun yung kulay, yung point guard nila. Point guard. No, lupit nun. Pero yun, going back, round 1 ni Araw. Actually, ang pinaka nagmatter or pinaka napansin ko sa round 1 ni Araw is yung style na gamit niya. Kasi para talaga siyang si Zaki kung paano siya mag-deliver, yung galaw niya, yung swag niya, yung basta kung ano pinapakita ni Zaki sa mga battles niya. Ganun yung naririnig ko kay Araw. So props kay Araw doon. Yung yung lalo na yung pag nag-spit siya, pag nag-deliver siya ng lines, yung garalgal na boses, ay nakuwang-kuha ni Araw yun. So, yun yung pinaka nakita ko. Tapos, content, punchline, medyo nakulangan ako. May mga direkta kay Killua, pero hindi ganun kabigat. May mga punchline si Araw kay Killua, pero hindi ganun kalakas yung impact nun. So, medyo nakulangan ako sa mga haymakers, sa mga punchline. Marami akong marami akong nakitang kulang sa performance ni Araw in terms of battle-wise mode. No? Walang mga effective haymakers, effective punchlines. Yun, medyo lack of effectivity yung round 1 ni Araw. Pero may malakas naman, kaso nga lang hindi ganoon ka-impactful yon. No, parang let's see tignan natin kung anong klaseng Killua yung makapanood natin, kung matatapatan ba yon ni Killua or maaangatan niya yung performance ni Araw. So yun lang. Let's go. Killua, let's go. Let's go. Ginagaya ko daw siya. Sabi niya sa tao na marami. Simula nung ginaya kita, talo ako palagi. Diba, motherfucker? Yeah, game! Game! Iba-init ko sa turna! Kaya lahat ng kasali, todong kikrimate. Tapos tinapat mo ko sa araw! Tong bobo delicates, i-absorb ko lang yung init mo para mag-grow araw! Photosynthesis! Ang lang ina mo! Yari, may Zaki, tapos okay, pakinggan natin to. Headshot na nakataang build! Kayo dalawa mga pangit kayo na tunay! Awkward pagkatao, bad trip kachong kaumay! Araw yung pangalan, dapat hapon yung kulay! Siya daw malakas sa lugar na to! Feeling great daw! Ngayon ka mag-breakdown! Di porket itim yung kulay mo, pader ka na ng safe house! Ayun, solid na linya yun para kay Killua. Ayun, ang daming mga nung nag-start siya, ang daming mga yung rebat niya, okay yun, pero pagdating sa writtens, yun yung pinakamalakas na narinig ko sa writtens niya. Hindi pa kumakalahati ito, parang nasa 12 line or 16 lines pa lang ata siya dito, or baka nga 8 lines pa lang pero may malakas na linya na ako narinig. Breakdown! Di porket itim yung kulay mo, pader ka na ng safe house! Galing! Pag bumanat to, mapalilin lang! Sigaw na sigaw pa na buhat bangko, didirekta sa kalaban mong isulat ako. Ini-explain luwak ng bars na hinayupak na to! Huwag kayo masyado magpawas sa paliwanag ng araw! Mabubulag kayo! Ayos! Nice bar! Meron ang nice bar! Kukunin ka ng riding in tandem. Ikaw yung sidecar. Buhay! Tanginan to, gustong maging riding in tandem kaso motor niya e-bike. Gusto niya maging riding in tandem kaso motor niya e-bike. Puta hasil yan! Huwag kang piling gangster dyan! Paano yung pag may papatayin kayo nila Oding may dala alagi power bank? Wala.
So, effectivity. Doon pa lang sa effectivity ng lines ni Killua. Nakuha na niya yung round. Hindi pa tapos to. Ang kalahati pa lang ata to ng round 1 ni Killua, pero nakuha na niya yung boto ko doon, no? Kanya na yon, sobrang lakas noon, sobrang effective noon. Patapusin natin si Killua. Magkakaproblema. Lalaplapin ko asawa mo, tas duduraan ko ng plema. Yung relasyon ng mag-asawa, malalait ang gusto. Hinayaan ng Diyos na magkantutan yung mga ganito para magdagdag ng pangit sa mundo. Wala silbi, init ng araw sa demolyong pumanik. Lahat ng harang lalambot kahit sino tumangke sa buhay. Finals deja vu, pagpangga, sure na dead, tsak lulubog tong haring araw sa banta ng tournament. Sa banta ng tournament, no? So, haring araw, tapos apex, hinalintulad niya yun, tapos banta sa tournament, 6 threat, tapos banta na siya yung banta, siya yung threat sa tournament na Killua. Okay, ayos yun, naintindihan natin yun. Buhay finals deja vu, pagpangga, sure na dead, tsak lulubog tong haring araw sa banta ng tournament. Bakit pinilit mag-isingit ka, awisit ka, ano? Huwag tumitig, pag tumitig, sa titiring ka, nako, sa katawan mo matitiray, abo, huwag na ipilit pa malo, oh. Huwag ka man lamig araw, nagpapainit pa ako. Ang lakas. Ang lakas, gagi. Kaya sabihin mo ng pangit ako, kaya laitin mo ng pangit ako, para galit ko pinapaapaw mo. Dito ako para mam-preset, kaya nga ako pinapadalaw nyo. Ibang klase trip ko ngayon, pare. Buhay inaagaw ko. Kasi ako yung pangit na mangyayari, tsak sira yung araw nyo. Gagin, lakas. Tang ina, lakas nun. Grabe yun. So, naintindihan ko na kung bakit nyo nire-request yung Killua na review, no? Daming comment talaga, guys. Kung nakikita nyo yung mga comment ko sa iba't ibang content ko, daming nagsabi na, boss, one up tournament naman, yung Killua naman, review mo yun. Basta sunod-sunod na request yun, na comment na Killua naman, boss, sa one up tournament. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit nyo pinapa-review. And eto, napaka-solid nung Killua. Hindi ko ina-expect na magtutuloy-tuloy yung putang ina. Ang lakas nun. Hindi ko ina-expect na magkakaroon ng sunod-sunod na haymakers. Yung minsan sa setup niya, sa 4 na bara niya, yung dalawa doon, yung dalawang setup niya doon, or sa dalawang lines, sumusuntok na. Minsan yung 4 na linya sumusuntok na, di ba? Yung 3 linya sumusuntok, tas yung pagdating sa pang-4 na linya kung nasan yung haymaker, sobrang solid nun, no? Hindi ko na i-mention, hindi ko na sasabihin kung ano-ano yung mga linya na yun, basta umaapaw ng mga mabibigat na linya yon, especially yung wag ka o ba't nilalamig ka araw, nagpapainit pa lang ako, isa yan sa mga nagustuhan ko. Yung banta sa tournament, sa buhay deja vu araw, tapos banta sa tournament yung Apex vs 6 sa isa buhay 2019 na inano niya. Tapos meron pa, basta ang daming lines, ang daming solid na haymaker yung tumama kay Araw doon, at sobrang naiwan talaga si Araw sa part na yon, men. Grabe yun. Wala akong ibang, alam mo yun, yung pinaka-word lang na masasabi ko dito, grabe. Grabing solid na Killua yun, and expecting more sa rounds 2 and 3, pero yung round 1 ni Killua, enough yun para i-perfect ko. Bigyan ko ng perfect score. So, it's a 10-7. Sobrang layo ng agwat. Bakit 7 ko si Araw? Simple lang.
nawawalan siya ng effectivity. 'Di ba? Kung ang kategory natin is yung effectivity ng mga bara, iwan na iwan si Araw doon kay Killua. Maganda yung mga, sabi ko nga 'di ba, may mga linya si Araw na tumatama, may mga linya na hindi. Then yung mga tumatama is hindi ganoon ka-solid kay Killua, 'di ba? Yun yung comment ko. So I think enough yung 7 points para kay Araw dito kasi yun nga, medyo nakulangan ako sa DN, sa bigat at saka sa mga haymakers na tumama kay Killua. Then kay Killua naman, putik, parang sa kalahati pala ng round ni Killua para sa akin, natalo na niya si Araw, na nahigitan na niya agad yung performance ni Araw, tas may kalahati pa na round. So yung kalahati na round ni Killua, yun yung pinangdurog niya kay Araw sa round 1 na yun. So 10-7 in favor of Killua. Tangina, sobrang daming haymakers doon, sobrang daming mga laro sa salita, sobrang daming mga effective na lines, mabibigat na lines. Wala na akong masabi. Basta napaka-solid ng round 1. And round 1 pa lang yun. 2 and 3, I'm expecting more. Let's go. Mukhang nakataob na mangkok. Sa sobrang broke ng family mo, dildo ng mama mo sandok. Gagi. Ganito itsura ng anak pag yung nanay masculine. Hindi ka nga nakaranas pa inumin ng mama mo ng vitamins. Killua? Ganito resulta ng water birth tapos niluga. Ano pangalan ng liga? Tangina kasi ng liga nyo no? Sa camera magkakamukha kayo nila Cersei at Jigsaw. Ano pangalan ng liga mo, Ekisan? Sakto yung title. Ekis ang label. Parang lalaking beta type. Kayo lang yung liga na nagbe-venue sa barracks ng Mega White. Dito! Tay-tay bars. Wala kang baba sa cam. Kamukha mo si Shin, yung tropa ni Neutron. Gago. Awit niya si Simpson sa TV. Siya yung... Si Shin sa Jimmy Neutron, no? So, sa mga nanonood ng Jimmy Neutron, alam nyo or kilala nyo si Shin. Awit niya si Simpson sa TV. Siya yung may TV na Simpson. Kupal daw siya. Pero di ko kita sa reality presence. May kupal ka pa rin naman. Di ka na pa-circumcise ng na-deads mo na parents. Airpot mo, tulak na hindi ginegetan. Samantalang sobrang pokpok ng mama mo, siya yung tipong laging pinepetan. Kung nabubuhay pa mama mo, marami pang lalaki yung sa kanyang maisasalang. Di naman paghihiwalay yung talata nanay mo pero laging naikakama. Okay. Yung laban mo talata, kama. So, kama na bed, tas kama na sa ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na sa English yung yung mga signs, no? Basta, ayun. Naikakama. Yung laban mo kay Katana, nating batdanet kasi recycle bin. Para kang gago. Bombay na nag-tricycle. Ang tatapang sa FB. Kala mo talaga papalagang mga triangles. Kung matapang ka talaga, punta ka sa flip-top, doon ka mamakyo ng 3GS. Sinasabihan yung wak yung mga taong masigit sa inyo. Halatang may inggit na anyo. Di mo alam kung may galit o nagpapapansin. Ganun talaga pag bobo sa laro. Nagkakakanser. Kukupal-kupal. Kala mo talaga nakakadagdag ng galing yon. Mas nakakadagdag ang bagsana kung magpapatiwakal ka mamaya pag uwi mo sa inyo. Okay. Round 2 ni Araw. Same. No? Kung ano yung story na nangyari sa round 1, ganun din yung nangyari sa round 2. Medyo medyo siguro naghanap lang ako ng konting improvement, konting
konting pag-angat ng enerhiya kasi syempre round 1 mo hindi nga naging effective against Killua. So yung mga ad-libs siguro naghanap din ako ng mga freestyle or ad-libs na pwedeng dumugtong sa writtens ni Araw kasi syempre kitang-kita kahit ako kung ikaw mismo ikaw yung nandyan sa battle alam mo na yung round 1 is kay Killua, no? Pero yung round 2 siguro nag-expect ako ng siguro may mga nag-expect ako ng mga ad-libs or mga freestyle na pwedeng dumugtong sa writtens niya. Pero yun, punchlines, angles, references medyo same lang ng energy kung ano yung pinakita ni Araw sa round 1. So, ganun lang din yung level, ganun lang din yung intensity, yung power, ganun eh. So, medyo nakukulangan ako sa performance ni Araw dito. So, Killua, let's go. Hoping okay Killua na matapatan niya yung performance niya sa round 1. Pero pag hindi niya natapatan yung performance niya sa round 1, ibabagsak ko to. Sobrang wak! Yun lang ba ang kaya mo? Walang umi-score sa tatay ko, panalo kasi bigayan ng papa mo. Game! Yay! Binadibag ka ni Dance! Kitang-kita pagka-weak. Tapos di ka pa tumigil. Ikakama ko tong bitch! Pabayuhin to ng sagad. Kayong tinako na titrip kung natuldukan ka na nung Dance sa akin ka mapapakwit. Tang ina. Tunaw. Ang lakas nun. May linya na Kama may linya si ano 'di ba si Araw kanina na about sa Kama tapos Kama na sign, Kama na bed 'di ba? May ganung laro si Araw kanina. Tapos ngayon naman may ganung laro din si Killua about dun sa Kama quit. Tang ina, napaka-solid dun. Nagtapatan yung ganong references pero para sa akin mas effective yung ginawa ni Killua dun sa part na yun. Solid yun. Kasi sabi niya kay Dats, siya daw ay eno na naipagkarera sa Ducati. Woo! Sa iyong hinayp, walang tutol to. Pero remind ko lang ha, e-bike motor mo. Ito, paandar mo sa akin gamit tawa ng gimmick ko. Pero iiyak at magsisenti to. Taga-baras, kanyang inangkas na power pin sarap yan. Sabi niya, andyan na yung LTO. Speaking of LT, love trip ako sa binitaw muli niya kay Headshot. Stupid ako maska. Kasi bawo daw si Headshot parang inaakskik ni Yujiro Hanma. Yujiro Hanma? Hanma? Ganda! No doubt! Inyo magtigil! Sa akin ginagaya pero pronunciation plaridel! Kulang! Yung karep! Diba? Zaki ginagaya. So, ano sabi ko sa inyo, diba? Para siyang si Zaki mag-spit ng linya. So, okay. First time ko mapanood si Araw, guys. Ha? First time ko mapanood si Araw. Pero, nakita ko kaagad yun kung paano siya mag-spit Then, ayun, sinabi ni Killua dito na Zaki nga yung ginagaya. So, galing natin doon. Pero pronunciation plaridel! Kulang! Yung kaliber sulat! Neto na depende na kailangan na saksaan para lang mapatunayan na sa akin sulat! Mismo kakitel! Kaya sige, tumugmaan na ng pangbobo, di na uubra kahit mag-slant trip tuman. Kasi yung pinagmamalaki mo tugmaan dito, enjoy standard ko lang. Batil na kay Headshot, paulit-ulit yung sinabi na may pulis sa singit, tupabibo na yan. Sa iyong atake, wala namang espesyal. Nang real talk ka lang. Gagi. Kasi sa iyong atake, napaisip pa, oh grabe kung bakit mo alam. Kakasilip niya ng angle sa singit na siya umabot na ko. Nakakatakot na to. Nung narinig ko yung bully sa singit, tangina, napakabot ako. First time ba? Kaya to si Boy Singit, babagsak. Bully sa singit na pakamot ako. So, hindi ko masilip kung ano yung bara doon. So, bully. Hindi ko masilip kung ano yung bara doon. So, baka may mag-comment na naman na ba't di ka nag-react doon. So, hindi ko masilip kung ano yung bara doon So, yun. Na to, nung narinig ko yung bully sa singit, tangina, napakabot ako. Okay. Ulit. Kakasilip niya ng
huli sa singit. Tangina, napakaabot ako. Version. So, hindi ako sure kung ayun din tinutukoy ni Killua. So, medyo naabot ko siya pero hindi ako sure kung ayun yun. So, ano na lang sa comment section. Ayoko mag-assume na yun yung bara na pinupunto niya. So, iklaro niyo na lang sa comment section. Kato si Boy Singit! Babagsak sa aking bara, di niya ko pang sure win by. Ako'y may solid rhymes, di na uubra yung pasingit-singit mo dito. Boy Singit, you will fall in line. Galing. Oh! Nag-perform pa ng live sa Koshiwer! Kala mo rapper talaga! After niya kumanta, in-sponsoran siya! Hanger, 2. Wala pang sponsor sa akin na gano'n. Kasi sabi niya sa kanta, palis daw sa kanya ang mga rapper na wak. Butas ang daraanan na jackhammer na hack. Butas ang dadaanan ng jackhammer na truck. Nakakahasil ka, Brad. O eto yung screw para may driver ka, Brad. Wala na ako ma-comment po siya. Tangina. Wala na ako ma-comment. Grabe yun. Wala. Ang lakas nun. Nagustuhan ko na naman yung performance ni Killua dito. From round 1 to 2. Kala ko humina yung level, yung energy, yung mga punchline count, yung mga haymakers. Kala ko nawala sa round 2 pero nasa second half pala yun ng round 2 ni Killua. Para sa akin, tangina, solid pa rin yun. May mga laro doon, may mga jokes doon. Feeling ko nga yung round 2 medyo more on jokes pero yung mga jokes na yun is may laman. Naging effective pa rin yun against Araw. Tangina, ayoko sabihin to pero tangina na bodybag si Araw sa rounds 1 and 2. Pero kung ipa-power scaling ko pa rin yung rounds 1 and 2 ni Killua, mas gusto ko pa rin yung round 1 niya. Sobrang solid nun, sobrang siksik nun, sobrang lakas nun. Pero yung round 2 niya, enough pa rin yun para bigyan ko ng 10 puntos. Kasi actually dapat ina-9 ko siya pero tangina grabe yung mga haymakers niya. Solid, napaka-solid nun. So ayun. It's a perfect 10 pa rin para kay Killua. Tama, kay Killua. Kay Araw 7 pa rin yon. So 20 to 14, medyo malayo na yung agwat. Pero let's see. Meron pa namang chance si Araw dito. Let's see. Pero tangina na yung rounds 1 and 2 ni Killua, sobrang dami nun. Sobrang daming haymaker, punchlines. Basta umaapaw yun. Napaka-solid nun. Tangina na, yun lang yung masasabi ko. Let's go! Motor ko daw e-bike, sabi ng hindi patuloy. Ikaw nga, wala kang pambili. Tangina, ang daming sinasabi nitong utak manipis. Wala ka namang ibang pwedeng ipagmalaki bukod sa jowa mong si Sarah na yung Dede 56. Tinitira mo 3GS. Di ka naman pinapansin, napakabobo. Para kang tumira ng chick, tapos di mo napaungol. Lame bitch! Mula sa pagiging broke, to basher, to broke ulit. Wala nga namang parents, kaya walang nagko-correct. Dami mong inaaway. Ganyan ako 5 years lately. Di pwede yan sa mainstream. Yung utak mong pang grade 6. Dugyot! Siguro nakatira ka sa ilog na puno ng lamok. Tignan nyo itsura. Halatang alaga sa patuka ni manok. Kasi Adams Kanoy, straight to the point, parang SS ni Gord. Zaki no? Mo Mary kasi bitch ka ng Lord. Ito ang tamang panahon para mag-quit. Skill yun, Brad. Mamamatay ka ngayon para sumali ng frat.
Pamalo, baseball bat! Ayos yun, no? Lord, tapos bitch ka ni Lord. Merida at mga alam, okay? Si Lord Manuel yung tinutukan niya doon. Kasi alam ko triangle rin si Lord, no? Which is siya yung nag-champion nung 1-up-3. So, let's see. Let's see. Ang natitira na lang na champion sa FRBL is si Dave Denver tsaka si Lord, kasi si Rafian nasa flip top na. So, looking forward tayo kay Dave tsaka kay Lord Manuel sa iba't iba pang liga. Si Dave nasa Motus na. So, looking forward din naman kay Lord. So, shoutout kay Lord Manuel, no? Na lumaban din siya sa Motus, no? Nakausap ko si Manuel sa page ko before. So, yun, kausap kami. Looking forward ako na mabawatal siya sa Motus. Bawal ka dito, Moses! Laban mo, dinidelete ni Rayan. Bukod sa kalat ka na sa battle, boses mo, tunog Wamos at April Boy na minix down. Tunog Wamos at April Boy na minix down. Nakakabitin. Tingin ko sa'yo practice. Parang tatlong tig-15 na bicep sa tig-30 kilo na barbell. Binabida ka lang sa front cam, pero mahina ka sa live act. Sobrang bobo mo, tungkod tawag mo sa tripod. Tungkod tawag mo sa tripod. Gago, fake joke. Tinitira mo 3GS, pero in real life, ikaw yung walang sinabi. Ganyan talaga yung mga bata paglaki sa sabaw ng sinain. Kiluma na loser. Game over. Maswa ka pa sa bitch na bilat lang kayang i-over. Dahil muling balas yun. Okay, so wala na. Nag-choke na talaga si Araw sa round 3. And yun yung pinaka nag-matter, no? Kasi yung parang 3/4 ng rounds ni Araw parang hindi rin naging ganun ka-effective pa against Kilua. Pero kaya ang pinaka nag-matter sa round 3 ni Araw is yung choke niya. Litaw na litaw yung choke kasi wala nga siyang masyadong mga linya na effective or epektibo kay Kilua, kaya medyo lumitaw talaga yung choke niya, no? Kasi kung may mga effective lines si Araw against Kilua, kahit na mag-choke siya doon, kayang matapalan kayang i-prevent yung pag-angat ng choke na okay lang yan. May malakas na linya naman na tumatak, hindi kaso wala nangyaring ganun, no? Yung pag-angat ng choke, no, ni Araw is nagtuloy-tuloy hanggang taas, kaya yun yung pinakatumatak, no, gaya ko. Tas ito pa yung last round, so mabigat talaga yung choke na yun. So bigyan natin ng score na to, bigyan natin ng 6 points si Araw sa round 3. So 20 yun, 7-7, 6, 20 points para kay Araw. Si Kilua naman may 20 points din, kaso sa rounds 1 and 2 lang yon. May round 3 pa. So let's see. Let's go! Let's go, boss! Tangina, nag-joke! Yung mga bara supply. Ikaw nga yung tripod, tawag mo doon, pangkuha lang sampay. Time ko na kaya, kawawa na to. Galit na galit mo, manat. Parang makoy na airpot. Kala mo talaga, di siya kamukha ni headshot. Mukha kayong itim na barley. Oo, ang pangit mo kasi. Ganyan itsura ni Salt Papi pag sa Floodway lumaki. Salt Papi, na may narinig na ako nun, no, sa Salt Papi. Kaya kay Jans ata yun, yung Salt Papi. Yun, sinabi ko na kung sino si Salt Papi. Pag nabatrip ng gagangster, lahat tinutukan niyang wig. Pag naggalit, sobrang warpig, si Saki siya yung inuutusan ng beer. Sal ka lang, bitch! Araw de puta, ala ka ng pawis! Ang laki mong libag. Lalo pag na-beast mode, kaso walang tumatak na bara, puro lamang to pa
ikot yung bato mo pang wangod, yung bato mo pang hilod. Kasi tingnan nyo, ransom na ransom yung style, rhyming, yung cadence, real talk, pati mukha mo, men. Ransom. So, baka nagtataka kayong sino yun. Si Zaki yun. Dati niyang rap name, Ransom. Tingnan mo reaction ni Zaki. Si Gago na open! At kung itatanggi pala, ginagaya mo siya, pinakita niya lang pagka-hipokrito niya. Di ko dapat yung kalaban. Tangina mo ka! Pamalit ka lang sa battle, huwag kang umastang Ransom brother. Tangina mo, deposito ka! Let's go, Bob! Kaya itong walang kwenta, babalasahin ko. Kasi kami ay mismatch sa skill. Duduro... Kasi ka sumawad. Kaya itong walang kwenta, babalasahin ko. Kami ay mismatch sa skill. Mismatch sa skill. Go! Yeah! Pero hayain ng balasa, it's not a big deal! Ano akala mo? Ano akala mo? Matatalo mo o dahil sa choke? Asa ka ba, bobo? Di ako nagpabaya aking bara na atodo at ito'y pangil sa mukha mo, di pinisara ka pa solo! Let's go, Bob! Babae mo ito sa akin! Pexman! Ako yung magcha-champion para si M-Site. Kargalis ko to. Sayang share niya. Panis na lang pa panis. Tanginang yan. Alam ko at kabisado ko na iyong galawang Ang lakas, Gagi. na kaya mo kinakantot asawa mo para makasali lang ng 4-piece. Grabe. Sana mabuntis ko siya ngayon, no? Papipray ko siya kay Jesus. At pag gender reveal na, ang resulta, congrats! Patay yung fetus. Pati pag yung mukha, kami na patay yung fetus. Kahit mag-overtime ka ng round, palis ang mga verses mo. Di mo ako magdadaan sa gulang, mali ng inexpecto. Itong magulang mamamatay ng maaga parang parents ko. Kasabihan mo na akong ulila. Galing. Patay magulang. Ang galing. Wa-epek. Ako'y sanay na dyan. Alam mo yung masakit? Mama mo mamamatay pa lang. Tangina, sakit nun. Let's go, Bob! O ako na yung ulila ko. O ako na yung ulila ko. Kutya mo totoo. Pero tanggap ko yan, diputa. At kung kulangin yung Diyos ko, di ko kailangan na magulang. Kukuhain ng gusto hanggang magkatrono itong sinasabi mong ulila para ko sumain na Naruto. Putang ina mo. Ang lakas, Gagi. Bobo ka sa battle at bobo ka sa kanta. Malinaw kung sasabitin to. Di mo ako mapapatakot. Sarili mo tol, tapikin mo. Woohoo! Putang ina mo, murang madiin to. Wag ako alingin mo. Di ka na maaabot pasikat pa sa harap ko. Araw madilim na panagin ko. Ang ina, tapos. Round 3 body pag agad sa larong ginawin ko. Malas mo sa tournament, ako yung nakasabay mo. Mamaltutuin ang gusto, tsak mapapaaray to. Uwi pang patay bro. Kasi ngayong gabi sa safe house, delikado na, ilagay mo. Gagi, ang lakas. Ikaw kayo tulog! Basta mabati magtutulog na mahukay, tulog sa underground na binalik ito. Kaya sige, magpalalim ka na. Wala namang kabuhay-buhay. Yung mga pinintahan mong bara, walang kakulay-kulay. Basta sabi ko sa'yo, umay, wala na kong nagtitira na husay. Nasa palaliman ka pa rin, binabattle ko yung nasa hukay! Ikaw may tuloy ang pilas lang! Wala. Tangina, tinapos na ni Kilua doon. Wala na akong makomment kasi nag-aantay na ako ng mga next na next na linya. Yung ganun yung epekto niya sa akin, no. Na gusto ko sana mag-comment pero hindi. Papakinggan ko pa yung next bago ako mag-comment. Pero after nung next
hindi pa ako magko-comment no kasi hindi meron pa akong next na aantayin. Ganun talaga yung nagiging epekto niya. So kaya tahimik lang ako, pinapanood ko na mabuti, inaabsorb ko yung mga bare kasi tangina ng lakas nun, men. Putang ina ng lakas, pre. Wala. May mako-comment pa ba ako doon? Sobrang lakas nun. Actually, yung round 3 yung pinakamalakas. Akala ko yung round 1 na yung pinakamalakas na round ni Killua. Kasi kung ikukumpara ko yung round 1 and 2, sabi ko nga, ibang level yung round 1 ni Killua. Pero pagdating sa round 3, mas nahigitan niya yung round 2 at andun na tayo sa point na inuunahan na ni Killua yung performance niya sa round 1. At yun, congrats kay Killua, tangina, napaka-solid nun. Mas malakas pa yung round 3 niya kumpara dun sa round 1 niya. At ayun yung pinaka best round niya na narinig ko kasi round 3 yun yung pinaka may ano talaga, pinakamalakas na kung sa judgment, 'di ba? Yun yung 40% eh. Round 3 yung pinaka pataas na percentage kapag nagja-judging, kung percentage yung pagbabasihan. Kaya ang ganda nung part na yun yung pinakamalakas na round niya. At para sa akin, enough or hindi, actually hindi nga enough yung 10 points dun eh. Kumbaga, kung pwede tayong lumagpas sa scoring system natin, gawin kong 30 points yun, 20 points yun eh. Ganun kalakas yung Killua sa round 3. Pero yun, tayo na, body bag. Pasensya na araw, pero ayoko gamitin yung word na yun, pero ayun talaga yung pinaka nangyari. Tanginan na body bag talaga, no? From round 1 to 3, tanginang yan. Walang linya na pumalag si Araw doon against Killua eh, no? Pero si Killua naman, even wala nang tumatama, wala na sumusugat sa kanya na mga bara na galing kay Araw, hindi siya nagpigil. Tinodo niya pa rin yung mga linya niya. So binalik niya pa rin yun, no? Pati nga yung mga rebuttals eh. Pati yung mga rebuttals na bumabalik talaga kay Araw, tas solid din yun, no? So yun, hindi ko na isa-isahin yung mga linya na binaton ni Killua, pero tangina, napaka-solid nun. So it's a 30-20, ang layo ng score, 10 points yung agwat, all 3 rounds kay Killua yun, napaka-solid nun. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nyo gustong i-reviewin ko si Killua. So ngayon, I'm expecting more and more and more kay Killua kasi round 2 at saka semifinals, tapos yung finals. Tignan natin, no, kung anong mangyayari sa performance nila doon. Alam natin, no, na ang champion dito is si Joss. Pero let's see. Kailangan natin mapanood ng maayos yung lahat ng battles dito, tas judgment, okay? So, congrats kay Killua. Kanya talaga yung battle, all 3 rounds. Solid yun. Solid haymakers, wag lang sanang magbago yung style niya papunta sa round 2 ng tournament at sa semis ng tournament, no? Pero kung ganito na lang yung papakita niya all throughout the tournament, may palag, okay? Malakas yun. So, Killua all 3 rounds, 30-20. Bloodwell at Battle League! Ang laban! Araw versus Killua! Magiging isang mga beses kung nagustuhan nyo yan! Marami sa towel! Clothing at Sciatic Clothing! Hindaya! Nandito rin! Salamat! Tsaka kay Ambo Dorado! 5-0 para kay Killua! Shoutout sa MRB Hoops na Lakas nun. mga tropa na props kay Araw, Pinoto, Killua, round 1 pa lang puro iconic class, sa may power bomb, sa round 2 screwdriver, round 3 parang nirebat niya lahat ng angle na
kung paano namatay yung parents niya, putang ina, lubit yung binabasa niya yung mga nasa privilege natin. Oo, wala na nga explanation dun eh. Kiluwa talaga. Takas. Yun, parin kay Araw. Pinakita naman kay Kiluwa. Ang pinaka-doon mo papatay sila, may sila power bank. Doon sa'yo pa. So, wala nang dapat pag-usapan, malinaw yun. Ayan, no? So, wala na talagang ano eh. Parang no need to explain na talaga yung nangyari. Kasi malinaw na nakuha talaga yun ni Killua all 3 rounds. So, ayun, nakakaapat na tayo sa tournament na to. Palakas ng palakas yung mga napapanood ko mga Battle MC. Primo versus Okram na yung next. So, let's see. No, excited din ako ma-review yung Garchi versus Joss kasi alam naman natin na si Joss ang nag-champion sa ano na to, sa tournament na to. So, nakaka-excite. Yung Pandope ba to or Good Kid? Si Good Kid napanood ko na to sa Motus, pero tignan natin kung anong klaseng Good Kid ba yung makikita natin sa FRBL. So, yun. Kita-kits tayo sa Primo versus Okram. Yun yung pang-5 battle na re-reviewin natin dito sa tournament na to. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.